Maputi nga siya talaga. Kaya kahit kaibigan mo na may nagbebenta ng product, kung honest ka talaga sa mga binibenta at real talk ako, B. Natanda niyo ba yung issue ng Suki sunscreen? Bukod sa white cast, isa sa mga pending concerns ng vlogger na si JBV Correa, siya yung vlogger na nagbigay ng honest feedback niya dito sa Suki sunscreen, ay yung FDA approval or notification daw ng Suki sunscreen. And that time, wala pa talaga sila sa FDA portal, kaya medyo ilag sila sa mga ganong questions. Pero ito ang pasabog. FDA notified na ang Suki sunscreen starting noong October 27, 2023 and until October 28, 2026 daw, sabi sa FDA portal. So ayun na nga, ang sabi dito sa FDA portal under cosmetic product notification, October 27, 2023, ayan, yung brand name na Suki Skin Essentials, and meron silang iba't ibang products like yung Dewy Rose Body Lotion, Collagen, Night Firming Soothing Mask, Premium Cologne, Lazy Glow Face Cream, Hair Removal, Amino Cleansing Water, and yung viral na UV Defense Sunscreen, SPF 50 PA+++. So ito ay FDA notified na until October 27, 2026. Ito na ba yung pasabog na sinasabi ng CEO ng Suki Sunscreen? Magbabalik na ba ang #1 product sa TikTok shops? Kung matatandaan nyo, nawala yung Suki Sunscreen products and Suki products sa TikTok shop dahil nga sa issue ng CEO and ng staff niya and sa isang vlogger na si JBV Correa. Dahil nga sa nabigay na honest feedback ni JBV Correa sa Suki sunscreen. And madami din yung nag-review ng sunscreen ng Suki. And ayun nga, sobrang hindi maganda yung kinalabasan talaga eh. Hindi na ako bumili dahil feeling ko sayang yung pera ko. Pero nakakatawa yung mga results nung mga mukha nila after nilang maglagay ng Suki sunscreen. Ito yung mga itsura nila, yan yung mga faces nila after nilang maglagay ng Suki product or Suki sunscreen sa face nila. And ito yung isa sa mga reviews ng Suki sunscreen nga na natawa ako. So ito, panoorin nyo muna. Kasi sa video na ginawa ko, dinilit ko na po sa videos na ginawa ko, small amount lang inilagay ko kaya parang hindi siya maputing-maputi. Oh, ito na, try rate to 2 fingers. Oo nga. Oo nga. 2 fingers rules. O, ibababa ko. Sige. Sige. Wala akong kinakampihan dito. Puti kayo. Hindi ko lang alam na 2 fingers rules pala yon. Kasi nung ginawa ko kanina, isang maliit lang na amount, tas nilagay ko, hindi siya ganitong kaputi. Kaya sabi ko, ay, pwede naman pala siya. Kasi minsan gusto ko may kaputi rin talaga. Pero, hindi ganitong kaputi. Maputi nga siya talaga. Kaya kahit kaibigan mo na may nagbebenta ng product, kung honest ka talaga sa mga binibenta at real talk ako, B. Hindi niyo ako pwedeng mabayad-bayaran sa, oo nga, hindi nga talaga siya okay. Maputi talaga siya. Mukhang white lady. Kahit naman kahit nga mama mo nagbebenta ng ng sunscreen na ganito kaputi. Ay nako, baka awayin mo nanay, baka palayasin. Zero to. Oo, friends naman kami ni Louie J. Oo nga, it's just that kapag naka 2 fingers talaga, ayun na yung right amount ng paglagay ng sunscreen. So, hindi talaga. Actually, yung packaging yung maganda, maayos eh. Pero kasi hindi naman yung packaging yung ilalagay natin sa mukha. Ulit-ulitin ko sa inyo hindi ako binayaran, walang bayad na mangyayari ngayon. Nag-honest review lang talaga ako. Sana matagal nang ginawa ng Suki CEO itong ganito, no? Instead na mamersonal sila ng vlogger na si JBV Correa sa pagbibigay ng honest feedback sa product nila, dapat matagal na silang nag-take action. Nag-focus dapat sila sa problem instead doon sa tao na nagbigay ng review sa kanila. And ayun na nga, congratulations dahil kayo ay notified na sa portal ng FDA under cosmetic products. And sana ay magtuloy-tuloy ulit ang pagiging #1 nyo na product sa TikTok shop. Kung matatandaan nyo, totong na-cancel talaga yung products nila, yung brands ng Suki Essentials. And to the point na parang hindi na sila nagla-live and wala na sa TikTok shop nila yung mga products nila. So talagang
naapektuhan talaga yung sales nila, yung mga employees, yung mga staff na nagla-live para sa Suki product. So sana ay makabawi sila ngayong November or nitong darating na Pasko. Sana dumami pa yung sales nila. And as of today naman, nasa 7.1 million pa din naman ang followers ng CEO ng Suki. So feeling ko marami pa rin talaga yung loyal customers nitong brand na to. And hindi sila mahihirapan na mag-epic comeback ngayong nasa FDA portal na yung product nila. And sana ma-address din nila yung white cast sa Suki sunscreen nila kasi sobrang ganda ng packaging. Pero ayun nga, sabi nung TikToker ni Mentor kanina, hindi naman yung packaging yung ilalagay mo sa mukha mo. And sana yun, mag-iba sila ng formulation para naman bongga yung pag-comeback nila ngayong FDA notified na yung products nila. Ayun lang naman for today's video. Sana may natutunan kayo. And kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.